Secretary of Education Autentico. na dapat ay magamit nila ang mga pondong yan. Ang ginagawa, kinukuha daw sa kanya ng mga kongresista. Sapagkat ang katuwiran, sila daw ang nag-propose. Alaw daw mga kongresista sa ilalim ng ating budget law na mag-propose para sa kanilang mga distrito. Pero may desisyon ng Korte Suprema na kapag natapos na ang budget, wala nang pakialam dyan ang mga kongresista. Kasi ang nagpapatupad ng budget na ginawa ng mga kongresista ng ating mga mambabatas ay ang executive. Kaya DPWH po ang nagpapatayo ng mga eskwelahan. Binugbog naman sa korupsyon sa ilalim ng executive. Kaya inaalis sa kanila dyan. Ano dapat ang tama? Ang dapat at tama, Department of Education ang magpagawa. Bakit? Sa kanila ibinigay ang pondo eh. Sabihin, wala kaming ahensyaan niya ng rito, construction. Di bumuo kayo. Construction Department of DepEd, of Department of Education. Yun ang tatanggap ng lahat ng proposals sa bawat distrito, sa bawat munisipyo, bayan at lungsod, at lalawigan, na mga kailangan nilang eskwelahan ayon sa panukala rin ng kanilang mga kongresista sa bawat distrito. Pero ang magbabudget mula doon sa kabuuang budget ng Kongreso at magpapatupad ng budget at magpapakonstruct Department of Education. Huwag mong ititiwala ang pondo sa mga mayors o kaya ay governors. Sapagkat baka may pumasok ng mga kontratista, magkaluko-luko na naman ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. Ayan, example. Saan yan? Paknaan National High School. So isang lugar yan sa Mandawi, Cebu City. Ang mayor yata dyan, ang nag-post niyan yung mismong mayor ay Mayor Tadeo Jonty Uwano, na sinasabing ang napangasawa nito, kamag-anak yata ng asawa ni FMR, dating Speaker Romualdez. Yung babae. Ang nagpapanukala daw niyan ay yung Mandawi Lone District Representative, Emery Lollipop Uwano Dizon. Siguro kapatid ng mayor. Yun ang congressman doon. Ang tanong, bakit sa Paknaan ay paglalaanan mo ng 720 million o katumbas halos ng 1 bilyon? Ano ba yung 720 million? Kulang na lamang ng 280 million, 1 bilyon na yan Biruin mo. Isang bayan lang sa Mandawi City. Sa Mandawi, I mean. Paglalaanan mo ng kulang-kulang 1 bilyon na ang makukonstruct mo dyan ay nasa lamang 69 na eskwelahan. 2 minuto po bago ako magpaalam. Na pumapatak po, mahigit 10 milyon ang halaga ng bawat classroom. Samantala sinasabi ko sa inyo kahit itong nakaraan, ang standard lang ng DepEd, 2.5 million. 2 million to 2.5 million per classroom. Ngayon, dahil tumaas ang halaga ng mga materyales, bigyan mo na yan ng pondo na sabihin natin ay bigyan mo na yan ng pondo na ang halaga ay 3.5 million. Okay? Kung bibigyan mo yan ng pondo, ang halaga ay 3.5 million. Quality na po na classroom yan. Diba? Dapat ang ipagawa dyan sa Paknaan, mahigit 200. O kung sobra yon, dapat 100 classrooms. At yung 100, yung kalahati ng 720, ibigay mo sa ibang munisipyo na hindi maayos ang classroom, walang classroom o sira-sira na ang classroom. Bakit i-concentrate mo lang sa Paknaan? At 69 classrooms lang, wala pa ng 70. Alam niyo magiging balor niyan? Bawat classroom, 4 na ulit noong 2.5, 10.4 million. So diyan pa, hindi pa nagsisimulan yan, kitang-kita mo na yung korupsyon na posibleng mangyari. Kaya yung nangyayaring korupsyon sa itaas, ibinababa ni Angara sa mga munisipyo, lungsod at probinsya. Yan ang dahilan kaya ako tutol. Ngayon, kung ikaw ang sekretary, ikaw pinakamataas sa DepEd. May mga direktor ka, may superintendent, may principal, may mga teachers. Kayo ang tinitingnan ng mga bata. Ang korupsyon, kayo ang nagpapababa. Ano yung i-expect nyo sa mga bata? Maging honest, maging santo. Pag pumalit sa inyo bilang leaders, malilinis sila. Inakita sa inyong korupsyon samantalang dyan mismo sa Cebu, ang daming mga lugar, lalo na yung mga liblib, ang layo ng nilalakad ng mga bata. Yung iba nasa gilid pa ng bundok, bangin ang babagsakan. Walang kalsada, walang classroom. Kaya naglalakad sila ng malayo Tapos ilalagay mo sa isang bayan na malapit doon sa highly urbanized city, which is Mandawi City. World class na classroom. Nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon kada classroom. Ang ginawa mo lamang, pinataas mo para maging isang building. Ayan niya Quality building niya, hindi basta-basta. Bakit ganyan kataas? Ilang palapag yan? 6, 8? Applicable ba sa isang high school student yan? Dapat ang pinakamataas dyan, 4 na palapag. O kaya 3. High school yan hindi naman mga college students yan Diba? Kaya tayo,
From time to time, uulit-ulitin natin ang pagtalakay dyan. Tapos na po ako sa TV Channel 6. Uulit-ulitin natin ang pagtalakay dyan. Yan ay corruption in the making. Under DepEd, under Angara. Dapat pagtuunan nyo ng pansin dyan, sa kondo, bukod sa pagtatayo, hibain na yun talagang mga sirana at magtayo ng maayos. Sa standard ng DepEd, taasan mo ng 1 milyon, 3.5. Diba? Ipaayos nyo yung mga bakod, magdagdag kayo ng gwardiya. At least 10 kada public elementary, public high school. Rotation na yun. Baka kulang pa yung 10. Gawin mo 1 dosena. 6 sa umaga, 6 sa gabi. 12-12. Diba? Padaanin mo sa training ang mga gwardiya para maging professional. Kung 2 gates yan, tig-2, pagkatapos meron 2 row bits sa loob. Sa gabi, ganun din. O kaya 4, yung 2, idagdag mo sa umaga. Hanggang hapon. Kasi may mga eskwelahan, meron din silang schedule ng gabi. Yan ang dapat pagbutihin ni Angara. Hindi yung, tatanong mo yata for 2028 eh. Bakit? May bala ka rin ba lumabang Vice President? O kaya ikaw ang manok ng administrasyon para lumabang Presidente? At gagamitin mo yung mga local officials, bubusugin mo sila sa pondo ng classrooms. That is corruption. Ano? Yan ang ipagagawa sa Mandawi. Paknaan Municipality, 720 million. Inulit mo ng 4 na ulit ang halaga ng isang standard na classroom. 2.5 million. Kahit gawin mo ng 3.5 yan. Pero gawin mong 10.4 million. Aba, ang liwanag ng corruption yan. And to think, kayo nasa DepEd.